Ako po si James. Aminado po ako na minsan sa buhay ko ay naligaw ako ng landas. Napasama ako sa makakaliwang grupo. Pero bago niyo po ako husgahan, sana ay mapakinggan niyo muna ang storya ng buhay ko. Ang mga dahilan ko kung bakit ko nagawa yon. Mula po ako sa mahirap na pamilya. Alam kong hindi dahilan yon para pumanig ako sa kaliwa. Pero nakatira po kami noon sa lugar kung saan kahit ayaw namin ay pinipilit kami ng mga rebelde na sumapi sa kanila. Hindi nila kami binigyan ng mapagpipilian. Siguro naman ay hindi nalingid sa inyo yung ganoong patakaran nila nung araw. Hindi ko naman nilalahat ang grupo ng mga rebelde. Basta may grupo sa lugar namin na ganoon talaga ang ginagawa nilang pangangalap ng mga miyembro sa pilitan. Pati sila tatang walang nagawa. Nung una ayoko talaga. Pero habang tumatagal ako sa kampo nila, ay unti-unti ko namang naiintindihan yung mga gusto nilang ipaglaban. Kaso nga lang para sa akin, maling paraan talaga ang napili nila. Mahirap ang mabuhay sa bundok na walang kalayaan. Ang ibig kong sabihin kahit nasa bundok ka na, ay hindi ka pa rin pwede na basta-basta na lang na magpagala-gala. Kasi may tumutugis sa inyo. Anumang oras pwede ka nilang madakip. Kaya kung saan lang yung area nyo ay doon ka lang. At kung may utos lang na magpunta ka sa ganoong lugar, ay tsaka ka lang pwedeng magpunta roon. Hindi ko na lang po idedetalye sa inyo ang naging buhay ko bilang rebelde. Kasi ang gusto ko talagang ibahagi sa inyo ay yung nangyari sa akin nung makawala ako sa pagiging rebelde at napunta sa poder ng mag-asawang dahilan para makaranas ako ng kababalagang hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Nagkaroon ng engkwentro noon sa bundok sa pagitan ng rebelde at mga sundalo. Napahiwalay ako sa grupo. Dahil mag-isa na lang ako kaya inisip ko na pagkakataon na yon para makatakas at makapagbagong buhay. Lalaya ako. Yun talaga ang plano ko. Kaso sa pagtakbo ko ay may nakasalubong akong isang sundalo. Kaya dali-dali akong umiba ng direksyon. Kaso nakita na niya ako kaya hinabol ako. Meron din naman akong kargada kaya nakipagsabayan ako ng baril. Nagpalitan kami ng putok. Sa isip ko matira na lang ang matibay sa amin. Bahala na kung saan kami dalhin pareho ng paglalaban namin. Alam kong walang kasiguraduhan ang buhay ko nun nung makita kong wala na akong bala. Napamura na lang ako. Tago rito, tago roon ang naging style ko habang naghahanap ng daan palayo sa sundalo. Siya naman ay mukhang marami pang bala dahil sunod-sunod pa rin ang pagputok niya sa akin. Alam kong isang pagkakamali ko lang ay maaari kong ikamatay at hindi nga ako nagkamali. Paglipat ko ulit ng pwesto ay doon na ako nadali. Tinamaan niya ako. Una sa balikat, tapos sa likod. Hindi ko nga agad naramdaman na tinamaan ako. Bigla na lang nanikip yung dibdib ko at bumagsak ako sa lupa. Buo sa isip ko na yun na talaga ang kamatayan ko. Ang huling nasa isip ko noon ay ang mukha ng nanang at itang ko. Tapos blanko na ang lahat. Pati paningin ko nanlabo na rin hanggang sa tuluyan akong nawalan ng malay. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko pang magmulat ng mata. Madilim pa yung paningin ko. Ang tanging naaaninag ko lang ay yung pawid na bubungan. Tapos dinig ko rin yung maingay na mga kuliglig. Pero hindi pa ako bumabangon. Nakikiramdam pa ako sa paligid. Tsaka hindi ko pa rin naman talaga magawang bumangon dahil nang hihina pa yung katawan ko. Ramdam ko yung pananakit ng balikat ko na tinamaan ng bala. Pati yung likod ko. Kaya tumagilid ako ng higa. Pagtagilid ko ang nakita ko naman sa nanlalabo ko pa ring paningin ay isang lamisita sa gilid ng papag. Nakalagay sa isang platong puti yung mga dahon na hindi ko alam kung anong dahon ng mga yun. Naisip ko na baka yun ang pinanggagamot sa akin. Sa tabi ng plato ay may isang basong tubig. Sabi ko sa sarili ko, mukhang nakuha na naman ako ng mga kasama kong rebelde. Pero ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay nabuhay pa ako. Mali ako ng hula ko na nakuha ulit ako ng mga rebelde. Dahil isang matandang babae at isang matandang lalaki ang bumungad sa bumukas na pinto ng silid.
Sabi ng babae, mabuti raw at nagising na ako. Tapos tinawag niya akong Conrad. Kinorek ko siya. Sabi ko James ang pangalan ko. Lumapit sa akin yung matandang lalaki at sabi niya mula raw ngayon ay Conrad na ang ipapangalan niya sa akin. Ako na raw si Conrad. Hindi ko na lang pinansin ang trip niya. Pumayag na lang ako kung yun ang gusto nilang itawag sa akin. Kahit hindi ko alam kung sino ba si Conrad. Bakit yun ang gusto nilang maging pangalan ko? Nagpakilala yung matandang babae na si Aling Shoni at ang lalaki naman ay si Mang Amado. Mag-asawa sila at sila yung nakakita sa akin na walang malay sa kabilang bahagi ng bundok. Si Mang Amado raw ang nagtanggal ng bala sa katawan ko habang si Aling Shoni naman ang gumamot sa mga sugat ko gamit ang mga halamang gamot na pinanguhan nila nung araw na yon. Nagpasalamat ako sa kanila pero naging palaisipan sa akin kung bakit hindi ako kinuha ng sundalong nakaengkwentro ko. Imposible namang hindi niya nakita yung kinabagsakan ko. Tinanong ko sila kung paano nila ako nakita at nakuha. Wala ba silang ibang nakitang tao ron sa lugar kundi ako? Sabi ni Mang Amado, may nakita silang sundalo pero naglalakad na raw palayo. Hinintay muna nilang makaalis ng tuluyan bago nila ako nilapitan. Tinignan nila kung humihinga pa ako. Nung malaman nilang may pulso pa ako, ay tsaka nila ako pinagtulungang buhatin. Sinakay sa kariton nila hanggang sa makarating kami sa kubo. Yung kariton nila ang laman lang noon ay mga pinangahoy at mga halamang gamot na ginagamit din nila sa mga sarili nila. Mabait naman sana yung mag-asawa. Ingat na ingat sila sa akin at alagang-alaga nila ako. Kahit halos puro kamote lang at saging ang pinapakain sa akin. Kaso lang, nawiwirduhan ako sa kanila. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nila akong tawaging Conrad. Isang umaga paggising ko ay wala sila. Siguro nangangahoy na naman. Nagawa ko ng makatayo nun, kaya naglakad-lakad ako sa loob ng kubo. Namintana at tinanaw yung labas. Hindi ako pamilyar sa lugar pero mukhang nasa loob kami ng isang gubat. Maya-maya ay bumalik uli ako sa loob ng silid. Nakaramdam ako ng hiya dahil isa lang pala ang silid ng kubo na yun. Tapos ako pa yung pinatulog nila ron. May papag sa pinakasala ng kubo at siguro ay doon magkatabing nakahiga yung mag-asawa na dapat ay ako ang nandoon. Nagpalinga-linga ako sa loob ng tinulugan kong silid at nahagip ng mga mata ko ang isang baul sa ilalim ng papag. Hinila ko yun at tinignan ng laman. Wala namang kandado kaya nabuksan ko. May nakita akong mga kakaibang gamit doon gaya ng bote ng langis, isang kabibe, mga maliliit na sigay. Tapos may nakita rin akong larawan ng isang pamilya. Si Aling Shoni, Mang Amado at isang lalaking parang hindi nalalayo sa edad ko. Yun siguro ang anak nila at ang may-ari ng pangalang Conrad. Wala siya sa kubo. Ano kaya yung nangyari sa kanya? Naisip ko na baka namatay na yung anak nilang yon at kaya ang pangalan noon ang gusto nilang itawag sa akin dahil gusto nila akong ipalit sa anak nila. Kung tutuusin ay wala naman sigurong masama ron. Kasi normal lang na mamiss nila ang anak nila at makita sa katauhan ng ibang tao. Pero hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Parang may mali. Dinampot ko yung kabibe at dinikit sa tenga ko. Nagulat ako dahil hindi tunog ng dagat ang narinig ko, kundi nakakatakot na ungol. Kaya nabitawan ko yun. Pagkabitaw ko ay dali-dali ko ring dinampot at binalik sa baul. Narinig ko na kasi yung pagbukas ng pinto ng kubo. Ibig sabihin ay nakabalik na sila. Pero kahit nagmadali na ako, ay inabutan pa rin nila ako habang inuusog ang baul sa ilalim ng papag. Nagalit si Aling Shoni. Sinabihan niya ako na huwag kong pakikialaman ng mga bagay na hindi ko dapat pinapakialaman. Mahalaga raw ang laman ng baul na yon sa pamilya nila. Humingi ako ng pasyensya tapos hindi na ako kumibo. Tama naman kasi si Aling Shoni. Si Mang Amado naman ay isang makahulugang tingin ang iniwan sa akin.
Matapos kumain ay naupo ako sa malaking bato na nasa harapan lang ng kubo. Nagmumuni-muni ako. Pinag-iisipan ko kung paano ako makakabalik kina Tatang at Nanang. Kung dapat ba akong bumalik agad o wag na muna. Dahil tsak na pinaghahanap na rin ako ng mga kasama kong rebelde. Alam kong dalawa lang ang iniisip nilang nangyari sa akin. Ang namatay at nakuha ng mga sundalo o tumakas para tuluyang makatiwalag sa grupo. Mas gusto ko sanang isipin nila na namatay na ako. Pero kung ganoon, paano naman ako makakabalik sa mga magulang ko? Maya-maya ay nilapitan ako ni Mang Amado. Humingi siya ng pasensya sa inasal ng asawa niya sa akin kanina. Sabi niya kung nakita ko na ang laman ng baul, siguro raw ay nakita ko na rin ang nag-iisang larawan doon ng pamilya nila. Tumango ako. Sinabi niyang ang lalaking kasama nila ron ay si Conrad, ang nag-iisa nilang anak. Hindi na ako nabigla kasi naisip ko na yon pagkakita ko pa lang sa larawan na yon. Tinanong niya ako kung ilang taon na ako. Sabi ko 21. Matanda lang daw ako ng 2 taon sa anak nila. Si Conrad kasi ay 19 nang mamatay. Tinanong ko naman kung ano ang kinamatay. Ang sabi niya naipit sa engkwentro ng mga sundalo at mga rebelde. Inunahan na niya ako. Sinabi niyang hindi siya nagagalit sa akin kahit alam niya na nasa panig daw ako ng mga rebelde. Nakita niya sa tattoo sa kamay ko. Umamin akong miyembro nga ako pero hindi ko kako ginusto yon. Bata pa naman daw ako at marami pang pagkakataon na makapagbagong buhay. Tapos may pinakiusap siya sa akin. Kung pupwede raw ay manatili muna ako sa kanila at hayaan sila na maging magulang sa akin. Tawagin ko raw siyang tatay at nanay naman si Aling Shoni kasi namimiss na nila yung anak nilang si Conrad at gusto nila na kahit pansamantala ay maging si Conrad ako sa buhay nila. Pumayag naman ako. Total naman ay hindi ko pa napapag-isipan kung ano talaga ang gagawin ko. Mula nga noon, ang tinawag ko na kay Aling Shoni ay nanay at tatay naman kay Mang Amado. Nakapamuhay naman ako ng maayos sa poder ng mag-asawa sa loob ng ilang linggo. Asikasong-asikaso nila ako na parang tunay nilang anak. Parang ang iniisip talaga nila na ako si Conrad. Okay na sana ang lahat. Unti-unti na rin akong nakaka-recover mula sa pagkakabaril sa akin at unti-unti ko na rin natatanggap na ako si Conrad. Kundi lang may natuklasan ako ng gabing yun. Kalimitan mahimbing talaga akong natutulog sa gabi. Naghihilik pa nga ako. Pero nung gabing yun ay naalimpungatan ako. Doon ko nga sana gustong matulog sa papag sa labas ng silid. Kaso ayaw ng mag-asawa. Gusto nila pareho na ako ang nasa silid dahil yun daw talaga ang kwarto ni Conrad. Kaya pumayag na rin ako kahit nahihiya ako sa kanila. Nung magising nga ako ay nakarinig ako na parang may humahagok na baboy ramo. Hindi ko sana papansinin kasi nawala rin naman. Pero hindi pa uli ako nakakahiga ay narinig ko uli. Walang bintana sa kwarto na yon na masisilipan ko. Kaya dahan-dahan akong lumabas ng silid. Paglabas ko, nakita kong wala ang mag-asawa sa papag. Kaya nagtaka ako. Wala akong relo at wala rin akong makitang orasan sa kubo. Kaya hindi ko alam kung anong oras na yon. Pero sa tansya ko hating gabi na. Dahil wala nga sila sa loob ng kubo, kaya lumabas ako. Palaisipan sa akin kung saan pa sila pupunta sa ganoon kalalim na gabi. Ang hirap lang dahil paglabas ko ay wala namang tumambad sa akin kundi yung napakadilim na kapaligiran. Sa loob lang ng kubo may isang bumbilya. Yun lang ang nagbibigay liwanag sa labas dahil binuksan ko yung pinto. Pero sa labas, wala talagang panggagalingan ng liwanag kundi buwan lang. Niliwanag ng alitaptap, wala akong nakita. Tapos ang naririnig ko lang nun ay yung parang nagpapaligsahang ingay ng mga kuliglig. Yung baboy ramo na narinig ko kanina, nawala na rin. Sinubukan kong sumigaw. Nanay at tatay ang sinigaw ko. Pero wala akong nakuhang tugon. Hindi ako makabalik sa pagtulog dahil nag-aalala ako doon sa mag-asawa.
na baka kung ano na ang nangyari sa kanila sa labas. Pero natanong ko rin ang sarili ko kung bakit nga ba sila nasa labas pa, kung saan sila pupwedeng nagpunta. Ang daming tanong sa isip ko pero wala akong magawa kundi ang maghintay sa pagbalik nila. Masyaga talaga akong naghintay. Nakaupo lang ako sa papag nila. Mga ilang saglit pa ang lumipas ay nakarinig uli ako ng paghagok ng baboy ramo, kaya nagmamadali akong sumilip sa bintana. Pagsilip ko, doon na tumambad sa akin ang katotohanan. Kitang-kita ko nang ang dalawang baboy ramo ay unti-unting nagpalit ng anyo at naging sina Tatay Amado at Nanay Shoni. Mga aswang pala sila. Para akong hihimatayin sa takot at pagkabigla. Nangalog bigla yung tuhod ko. Pero nakuha ko pa namang makabalik sa silid na pinagamit nila sa akin. Wala akong maisip gawin sa sobrang nerbiyos kundi ang magtalokbong ng kumot. Habang nakatalokbong ako ay naramdaman ko pa yung pagbubukas nila ng pinto ng kubo at pagpasok sa loob. Dinig ko rin yung pagbukas nila ng pinto ng silid ko. Siguro chinecheck nila kung ayos lang ba ako o kung hindi ba ako nagising. Talagang hindi ko pinahalata na gising ako at kasalukuyang nanginginig sa takot. Nung marinig ko yung pagsara nila ng pinto ay tsaka lang ako medyo nakahinga ng maluwag. Nanatili akong nakahiga pero pinakikinggan ko yung pinag-uusapan nila. Sabi ni Tatay Amado, dumadalang na ang umaakyat sa bundok. Ano raw kaya kung bumaba na sila sa patag? Pero pinipigilan siya ni Nanay Shoni. Hindi raw yun makakabuti para sa kanila. Mas maigi kung mananatili lang sila sa hangganan. Hindi na talaga ako nakatulog nun. Magdamag kong iniisip ang nakita ko. Hindi ako makapaniwala na ang mabait na mag-asawang matandang kumupkop sa akin sa mga panahong yun ay pareho palang aswang. Alam ko namang hindi nila ako gagalawin dahil iniisip nga nilang ako yung anak nila. At ilang linggo na akong nasa poder nila na ligtas naman ako. Ewan lang kung may iba pa silang balak sa akin. Pero hindi ko nga lang talaga maalis sa sarili na matakot pa rin. Kinabukasan parang ayaw ko nang bumangon. Hindi ko kasi alam kung paano ko sila haharapin. Kung paano ako magpapanggap na wala akong nakita, na ayos pa rin ang lahat. Pero hindi naman pwedeng hindi ako gumising. Kaya kinondisyon ko na lang ang sarili ko na maging natural sa harap nila. Tinawag ako ni Nanay Shoni sa hapagkainan para kumain. Kahit itago ko ay nahalata pa rin nila yung pagkabalisa ko. Wala rin kasi akong imik. Nagkunwari na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Kaso dahil sinabi ko, pagkatapos naming kumain ay ginamot agad ako ni Nanay Shoni ng mga dahon-dahon niya. Yung mga halamang gamot. Sabi niya wala naman daw akong sakit. Baka kailangan ko lang magpahinga. Ang galing niya. Parang nalaman niyang nagkukunwari lang talaga ako. Pagsapit ulit ng gabi, hindi na ako mapakali. Iniisip ko na lalabas na naman sila para maghanap ng mabibiktima. Iniisip ko nga na baka pag wala na silang makitang bibiktimahin sa labas ay maisipan na nila akong kainin. Dahil hindi naman nila talaga ako tunay na anak. Hindi naman ako si Conrad. Sari-sari ang naiisip ko na posible nilang gawin sa akin. Iniisip ko na rin noon na ano kaya kung magpaalam na ako sa kanila na babalik na ako sa amin, sa mga magulang ko. Una, baka hindi sila pumayag. Pangalawa, baka pumayag nga sila pero sundan naman nila ako at mailagay ko sa kapahamakan sina nanang at tatang ko. Nalilito tuloy ako kung ano kaya ang dapat kong gawin. Yung makaalis na lang sana ako ng maayos sa poder nila. Kaso hindi ko alam kung paano. Basta sigurado ako na ayokong manatili sa poder ng mga aswang. Sa kabila ng pagkakabalisa ko nung gabi, hindi ko namalayan na nakatulog pa rin pala ako. Akala ko nga ay hindi talaga ako dadalawin ng antok. Pagmulat ng mata ko, may araw na. Sumusuot yung liwanag sa mga siwang ng bubong. Bumangon ako at umasa akong nakabalik na sila sa kubo. Pero wala pa sila. Kahit papano, nag-alala rin naman ako
na baka may nangyaring masama sa kanila nung gabi. Lumabas ako at hinanap sila. Naglakad-lakad ako sa paligid. Sinisigaw ko yung pangalan nila. Maya-maya ay may sumigaw din ang pangalan ko. Boses ni Nanay Shoni. Paglingon ko ay nakita kong inaalalayan niya ang sugatang si Tatay Amado. Patakbo akong lumapit para tulungan sila. Saglit na isinantabi ko yung pagiging aswang nila dahil nakita ko sila sa ganoong sitwasyon. Inalalayan ko rin si Tatay Amado hanggang sa makarating kami sa kubo. Hiniga namin si Tatay Amado sa papag. Ayon kay Nanay Shoni ay lumabas sila kaninang madaling araw para maghanap ng makakain. Pero napahamak sila. Tinanong ko kung anong kapahamakan ang sinasabi niya. May nakaengkwentro daw silang aswang. Yun lang ang tanging sinabi niya. Gustong gusto ko na sanang sabihin na huwag na siyang magsinungaling dahil alam ko na ang totoo na sila talaga ang mga aswang. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Inisip ko na lang yung magagandang pagtrato nila sa akin. Kaya nagpanggap na naman ako na naniniwala sa kanila. Nagkunwari akong nagulat sa sinabi niya. Sabi ko pa, may mga aswang pala sa lugar na yun. Tumingin siya sa akin at sabi tama ako. Meron nga. Matagal na panahon na. Kinuha ni Nanay Shoni ang bote ng langis na nakatago sa baol nila. Pinahid niya yon sa mga sugat ni Tatay Amado. Tinuloy ko yung pag-uusisa tungkol sa mga aswang na sinasabi niya. Kung ano ang itsura, kung paano nila nakaengkwentro at paano sila nakaligtas. Pero isa man sa mga tanong ko ay wala nang sinagot si Nanay Shoni. Ang sabi lang niya, tsaka na siya magkukwento dahil pagod na siya at gusto na rin niyang magpahinga. Wala akong nagawa kundi hayaan silang matulog. Habang natulog silang mag-asawa, pumasok sa isip ko na ano kaya kung tarakan ko na silang pareho ng patalim para mamatay na sila at wala nang aswang sa gubat. Kung meron mang iba pa, at least ay nabawasan ng dalawa. Pero hindi ko naman magawa. Lalabas na wala akong utang na loob sa mga aswang na nagligtas at kumupkup sa akin. Isa pa sa sandaling panahon ay totoong napamahal na rin ako sa kanila. Kasi nga tinuring nila ako na totoo nilang anak. Nung mapatingin uli ako sa sugat ni Tatay Amado ay nakita ko na halos maghilom na. Ganun kabilis umepekto sa balat nila yung langis. Hindi ko alam kung dahil mahusay talaga ang langis na yun o dahil sa pagkakaroon nila ng balat ng aswang. Yung tipong madali talaga nilang mapahilom ang mga sugat nila. Nanlalaki yung mga mata ko habang nakatingin ako sa mga sugat na papahilom agad. Kasi kung sa karaniwang tao, ilang araw pa ang aabutin nun. Sa kanila ang galing eh. Ang bilis gumaling. Habang tulog pa sila, bigla kong naisip na ano kaya kung umalis na ako? Masusundan pa kaya nila ako? Ayoko sana silang iwan sa ganoong kalagayan. Pero naisip ko rin na baka yun lang ang magiging pagkakataon ko para makabalik sa amin. Nagmamadali na akong lumabas ng kubo at maingat na sinara ang pinto. Lakad takbo ako kahit hindi ko pa alam kung paano ang pabalik sa amin. Masukal kasi masyado yung lugar na yon ng mag-asawa. Nakakaligaw. Natagalan ako bago ko natanaw ang isang pamilyar na daan. Malayo pa pala yon sa amin. Bigla tuloy akong napaisip kung paano nila ako nadala sa kubo na sakay lang ng kariton. Wala pang pumapasok na sasakyan sa gawing yon dahil bahagi pa rin yon ng gubat. Kaya lakad takbo lang ang ginawa ko. Hingal na hingal pa ako nang sa wakas ay makarating ako sa amin. Sinalubong ako ng nanang at tatang ko na sobra ang pag-aalala nang makita ako. Pinapasok agad nila ako sa loob dahil ilang beses daw bumalik ang mga rebelde sa bahay namin at hinahanap ako. Tuwang-tuwa naman sila na nakita nila akong buhay pa kasi inakala rin daw nila na napatay ako o nakuha ng mga sundalo. Hindi ako nagkaila kina nanang at tatang. Sinabi ko sa kanila ang nangyari sa akin. Mula nang mangyari ang engkwentro namin ng mga sundalo
Hanggang sa pagtakas ko sa poder ng mag-asawang aswang na kumupkup sa akin. Sobra silang nag-alala at hindi makapaniwala na totoo pala talaga ang mga aswang. Nalaman ko kina Tatang na kaya raw pala magsisimula na ang pagroronda mamayang gabi dahil ilang araw nang napapabalitang may aswang ang gumagala sa gubat. Hindi ko maiwasang mag-alala para kina Nanay Shoni at Tatay Amado. Ayoko rin kasi silang mapahamak kahit nagkaroon ako ng takot sa kanila mula nang malaman kong mga aswang sila. Dapat panatag na ako dahil alam kong hindi nila ako masusundan sa amin gawa ng may mga nagroronda. Isa pa, plano nila Nanang natakasan na rin namin ang lugar na yon. May nakausap na kasi si Tatang na pwede naming tuluyan sa kumpare niya sa norte. Gusto niyang makaalis kami sa lalong madaling panahon hanggat hindi pa ulit nalalaman ng mga rebelde na nakabalik na ako sa amin. Pero hindi naman ako mapalagay kasi nag-aalala ako kina Nanay Shoni at Tatay Amado. Lalo na at ang magiging ruta ng mga nagroronda ay doon sa lugar nila. Hindi ako nakatiis. Sinabi ko kila Nanay na babalikan ko yung mag-asawa para bigyan ng babala. Ayaw sana ni Nanang kasi natatakot siya na may gawin sa akin ng mag-asawa para hindi na ako makaalis sa poder nila. Sabi naman ni Tatang, sasamahan na lang niya ako at magdadala kami ng mga pangontra at panlaban sa mga aswang para masiguradong makakabalik kami ng ligtas. Ganun nga ang ginawa namin. Bago dumilim ay bumalik kami sa kubo nila Nanay Shoni at Tatay Amado. Pero wala sila ron. Tumingin-tingin ako sa paligid. Hindi ko pa rin sila nakita. Maya-maya ay narinig ko ulit yung paghagok ng baboy ramo. Hindi lang isa, kundi dalawa. Kaya alam kong nandoon lang sila. At siguro ay pinagtataguan kami. Nilibot ko yung kubo, ang loob at labas. Pero hindi ko sila matagpuan kahit naririnig ko naman sila. Hindi ko man matukoy kung nasaan banda ang mga baboy ramo. Ay kinausap ko pa rin sila. Una ay pumingi ako ng tawad dahil hindi ako nagpaalam sa kanila sa pag-alis ko. Baka kasi hindi sila pumayag. Kinakailangan ko nang bumalik sa pamilya ko. Pangalawa, sinabi ko na bumalik kami ron ni Tatang para bigyan sila ng babala sa paparating na mga magroronda mamayang gabi sa lugar na yon. Alam ko na kasi na mga aswang sila na nakita mismo ng mga mata ko ang pagpapalit nila ng anyo. Pangatlo ay nagpasalamat ako sa pagkupkop nila sa akin at pagturing na anak. Hindi ko yun makakalimutan kahit kailan. Narinig uli namin ni Tatang yung paghagok ng baboy ramo. Alam ko na narinig at naintindihan nila ang sinabi ko pero hindi sila sumagot. Inaya ko na si Tatang na umalis na kami. Ang importante ay nasabi ko ang dapat kong sabihin. Pagtalikod namin, bago kami tuluyang makalayo, ay tinawag ako ni Nanay Shoni. Lumapit ako sa kanya, sa kanila ni Tatay Amado. Nag-usap kami at nagyakap. Hindi naman nila ako pinigilan na sumama sa tatang ko pa uwi. Sa totoo lang po ay nakaramdam ako ng kakaibang lungkot ng mga sandaling yon. Kasi noon ko naisip na kahit pala aswang ay may mabuti ring puso. Mas mabuti pa nga sila kaysa sa mga rebelde na nakasama ko. Bago kami nakaalis nila Nanang, nabalitaan ko pa kinabukasan na may nasibat daw na aswang ang mga nagroronda. Kaso lang nakatakas pa rin. Hindi ko na nalaman kung isa kina Nanay Shoni at Tatay Amado ang napahamak. Nagdasal nga ako noon na sana ibang aswang ang tinutukoy nila. Sana hindi isa sa mag-asawa. Nung makarating kami sa norte, doon na nagsimula na magkaroon kami ng tahimik na buhay. Naging malaking tulong sa amin ang kumpare ni Tatang. Hanggang ngayon naiisip ko pa rin ang mag-asawang aswang, pati yung anak nilang si Conrad na hindi ko naman inabutan at nakilala. Sabi ko nga, pwede ng pelikula ang buhay ko. Kung may kakayahan lang ako, gusto kong kamustahin yung mag-asawa. Sa loob ng puso ko, umaasa pa rin ako na sana nagawa nilang makaligtas.
Kasi naniniwala talaga ako na may mabuti silang kalooban. Masalimuot po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. May kinalaman sa dalawang tao na parehong mahalaga sa buhay ko. Ang Kuya Amir ko at ang ninang kong tumayo talagang pangalawang magulang sa akin. Sa amin ni Kuya. Yan po si Ninang Beatrice. Ako po si Mia. Nagsimula ang hindi magandang parte ng buhay namin nung parehong mangibang bansa ang mga magulang ko. Si Mama dati ng OFW. DH po siya sa Hong Kong. Pauwi-uwi lang siya kapag natatapos ang kontrata, tapos babalik uli. Si Papa naman ay kinuha ng kapatid niyang nasa Amerika. Sabi ay isusunod na raw kaming magkapatid. Dalawa lang kaming magkapatid ni Kuya Amir. 15 pa lang ako nun. Si Kuya naman ay 19. Nagkasabay ng pag-alis sina Mama at Papa, kaya wala kaming makakasamang magkapatid sa bahay. Malayo kami sa mga kamag-anak. Kaya nagpasya si Mama na iwan kami sa pinagkakatiwalaan niyang matalik na kaibigan. Yun nga si Ninang Beatrice. Nagkakilala sila ni Mama sa Hong Kong at si Ninang ang tumulong kay Mama dati para makaalis sa malupit na amo. Kaya nang makauwi sila sa Pilipinas at pinanganak ako ni Mama ay kinuha niyang ninang si Ninang Beatrice. Tamang-tama naman na nasa iisang lugar lang kami sa probinsya. Sa Laguna yon. Hindi naman tumutol si Papa sa desisyon ni Mama. Na doon na muna kami kay Ninang kasi wala naman talaga silang mapag-iiwanan sa amin. Ayaw naman nila na dalawa lang kaming mamuhay ni Kuya sa bahay. Isa pa, nangungupahan lang din kami. Kasi yung talagang bahay namin dapat ay inaayos pa ang problema sa lupa. Si Ninang naman ay solo lang din sa buhay. Matagal na siyang naulila sa mga magulang. At hindi rin siya close sa mga kamag-anak. Para nga kaming pinagtagpo bilang pamilya. Mabait si Ninang. Alagang-alaga niya kami ni Kuya. Mula paggising hanggang pagtulog. Ang trabaho nga pala niya mula nang tumigil siya sa pag-a-abroad ay nasa internet. Hindi pa man uso ang work from home dati, ay ganoon na ang hanap buhay niya. Meron siyang mga kliyente sa ibang bansa, pero hindi ko talaga alam eksakto yung pinagkakakitaan niyang yon. Basta lagi siyang nakaharap sa computer. Tuwing sahod niya, pinamimili niya kami ni Kuya ng mga kailangan namin. Pero ang pagkain namin ay nagpapadala naman sina Mama, habang ang pera naman ni Papa ay pinang-aayos sa problema sa lupa na tinitirikan ng talagang bahay namin. Kung iisipin, napakasaya at tahimik ng buhay, di ba? Pero pinagulo yun ng matagal ng pagkakagusto ni Kuya Amir kay Ninang. Nung una hindi ko alam. Nahalata ko lang sa mga titig ni Kuya kahit nakatalikod na si Ninang Beatrice. Pinansin ko siya. Sabi ko, ba't ganun siya makatingin? Parang pinagnanasaan niya yung ninang ko. Natawa si Kuya Amir. Hindi pa niya inamin. Ang sabi lang maganda si Ninang at walang hindi maaakit sa kanya. Pero parang ganun na rin kasi pinuri niya at wala nga raw hindi maaakit. Kaya siguro isa na siya ron. Totoo naman po na napakaganda ni Ninang. Sexy at matalino pa. Mas bata siya kay Mama ng 5 taon. 40 na siya nun at si Mama naman ay 45. Pero kung makikita mo siya ay hindi mo iisipin na 40 na siya. Parang 30 lang. Lalo at makinis at balingkinita ng katawan na parang dalaga. Kung sa bagay, dalaga pa naman talaga siya. Ayaw daw niyang mag-asawa. Parang natroma siya sa lalaki nung magkasunod-sunod siyang maloko ng 2 lalaking naging nobyo niya. Kaya nag-focus na lang siya sa trabaho. Abala rin ako sa school nun. Si Kuya ay hindi pa pumapasok sa kolehiyo kasi pinag-iisipan pa raw ang kursong kukunin niya. Kaya huminto muna. Ang totoo, wala talaga siyang hilig sa pag-aaral. Kaya dahilan lang niya yun. Dahil nga sa lagi akong nasa school, hindi ko na malayan na lumalaki na pala ang pagkagusto ni Kuya kay Ninang. Galing ako sa school nun. Nakita ko siyang nakasilip sa butas ng CR. Kundi ko pa siya nahuling binobosohan si Ninang,
ay hindi niya aaminin sa akin na matagal na siyang may gusto sa ninang ko at wala raw dapat makaalam nun, lalo na sina mama at papa. Binalaan niya ako na malilintikan ako sa kanya kapag sinabi ko. Dahil sa banta ni kuya, kaya nanahimik ako. Hanggang isang gabi, nagising ako sa sigaw ni ninang. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nakita ko si kuya na tumatakbo palabas ng bahay. Hinabol naman siya ni ninang. Pinababalik siya kasi gabi na raw, baka mapahamak siya sa daan. Tinanong ko si ninang kung anong nangyayari. Umiiyak na kinuwento niya sa akin. Sabi niya sa pagkakaalam niya ay nilock naman niya ang pinto niya, kaya hindi niya alam kung paano nakapasok si kuya. Naalimpungatan na lang daw siya dahil naramdaman niya na may humahaplos sa hita niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa yun sa kanya ni kuya. Sinabi sa kanya na gusto nga siya, pero pinagalitan daw niya dahil kay bata-bata at anak na raw ang turing niya. Doon daw nagmamadaling lumabas ng kwarto niya at tumakbo na palabas tulad ng nakita ko. Hinabol niya kasi nga nag-aalala siya na kung saan magpunta. Hindi naman daw niya sinasadyang pagalitan. Nabigla kasi siya sa mga nangyari. Nagalit ako noon kay kuya kasi hindi na niya ginalang si ninang na kumupkop at tumatayong magulang namin habang wala sina mama at papa. Kapag nalaman nila siguradong magagalit din sila. Pero sinabihan ako ni ninang na wag nang sabihin. Nakakahiya raw kasi yun at baka magrebelde pa si kuya. Nagbigay pa ng problema si kuya nun dahil hindi siya umuwi ng ilang araw. Kaya kami ni ninang ay alalang-alala. Hinanap na namin sa mga kaibigan pero hindi namin nakita. Hanggang isang gabi nga ay umuwi siya na parang walang nangyari. Nagmagandang gabi siya kay ninang. Hinimas ako sa buhok at saka diretsong pumasok sa kwartong ginagamit niya. Dati yung stockroom ni ninang na inayos niya para maging kwarto ni kuya. Dalawa lang talaga kasi yung kwarto sa bahay na yon at bilang nagdadalaga na raw ako, kaya gusto niya na solo lang ang kwarto ko. Ang mga sumunod na pangyayari ay naging palaisipan sa akin. Nakikita ko si ninang na laging tulala. Hindi na siya katulad ng dati na laging subsub sa trabaho. Parang ang lalim ng iniisip niya. Tapos nakita ko pa siya na tutok sa table niya. Kung saglit lang, normal lang siguro. Pero ang tagal na eh. Hindi siya tumitigil. Tapos nakatitig lang din siya sa mesa. Kaya nilapitan ko na. Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Pero nagulat ako sa sinabi niya nang itanong niya sa akin kung nasaan si kuya. Gusto raw niyang makita. Sabi ko nagbabasketball. Tawagin ko raw. Gusto niyang makita at mayakap. Nanlaki yung mga mata ko sa pagtataka. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nung hindi ako tumitinag ay tumingin siya sa akin ng matalim. Sabay singhal. Bakit daw hindi ko sinusunod ang utos niya? Tawagin ko raw ang kuya ko at kailangan niyang makita. Napaatras na lang ako at napatakbo sa basketbulan. Si kuya naman hindi nakikinig sa akin. Tuloy pa rin siya sa pagbabasketball na parang walang naririnig. Kaya inagaw ko yung bola. Tsaka lang niya ako pinansin at sumama sa akin pauwi. Pagdating namin sa bahay, narinig namin si ninang na sigaw ng sigaw. Tinatawag niya si Kuya Amir. Sabi ni kuya, siya na ang bahala. Pumasok siya sa loob ng kwarto ni ninang at nilock niya yung pinto. Nanatili lang ako na nakatayo sa labas ng silid at nakikiramdam kung anong nangyayari sa loob. Narinig ko pa yung mahinang boses ni ninang habang sinasabi na wag na raw siya ulit iiwan ni kuya. Sunod wala na akong narinig. Kung ano man ang nagaganap sa loob ng mga sandaling yon ay hindi ko na alam. Basta ang alam ko lang ay may mali sa mga nangyayari. Kinukutuban ako ng masama dahil sa hindi normal na kinikilos ni ninang. Nung mga sumunod na araw, lalo na akong naguluhan kasi yung dalawa ay umaakto ng hindi dapat. Para silang magnobyo na. Nakita ko pa paglapit ni kuya kay ninang ay hinalikan niya sa labi.
Tapos ang saya nila. Ibang-iba sa kilala kong pagkatao ni Ninang. Hindi na talaga maganda ang kutob ko. Pero hindi ko naman magawang sabihin pa kina mama. Nag-oobserba na muna ako. Isang umaga, nakita kong nagdidilig ng mga halaman niya si Ninang. Isa yon sa kinahihiligan niya. Nilapitan ko siya at nakipagkwentuhan ako. Bahagi yon ng pag-oobserba ko para malaman ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Una, pinuri ko yung mga halaman niya kasi talaga namang magaganda at karamihan ay namumulaklak na. Ang ganda ng mood niya. Maya-maya ay kinamusta ko si Kuya Amir. Pagkabanggit ko sa pangalan ni Kuya ay natigilan siya. Tapos bigla na naman niyang hinanap. Sabi ko hindi ko alam, baka lumabas. Nataranta siya. Binitawan niya yung pandilig niya at sabi ay samahan ko siya. Hanapin daw namin. Kailangan daw niyang makita si Kuya. Sabi ko kumalma lang siya kasi uuwi rin naman yun maya-maya. Baka nagpunta lang sa kaibigan niya. Bigla siyang nagalit nang sabihin ko yun. Hindi raw pwedeng makipagkaibigan si Kuya kahit kanino. Dapat daw sila lang ang magkaibigan. Tapos tumakbo na siya palabas ng gate. Hinabol ko. Sinubukan kong pigilan kaso ang lakas ni Ninang. Kakaiba talaga siya nung mga sandaling yun. Nahiya ako sa mga nakasalubong namin dahil lahat hinaharang niya at tinatanong kung nakita nila si Kuya. Para bang balisang-balisa siya hanggat hindi niya natatagpuan si Kuya. Mabuti na lang at nakasalubong na rin namin noon si Kuya. Inuwi na siya ni Ninang kasunod ako. Tapos ganun ulit. Nagkulong na naman sila sa kwarto at nanahimik. Nagsisi ako na kinamusta ko pa si Kuya kay Ninang. Iba pala ang epekto sa kanyang marinig ang pangalan ni Kuya. Hindi na ako mapakali kaya nagtiyaga akong hintayin ang paglabas ni Kuya sa silid ni Ninang. Nagulat pa siya nung makitang nasa harap lang ako ng pintuan. Ano raw ang ginagawa ko ron? Nagsusuot siya ng t-shirt. Pinilit ko siya na magsabi sa akin ng totoo. Sabi ko hindi normal ang mga nangyayari kay Ninang. Sabi naman ni Kuya, anong magagawa niya kung nagkagusto rin sa kanya ang ninang ko? Nagmamahalan na raw sila. Malay daw ba niya na ganoon magmahal si Ninang? Matindi at parang baliw. Hindi ako naniwala. Pilit ko siyang pinaamin. Kapag nagsinungaling pa siya sa akin, ay isusumbong ko na siya kina mama at papa. Sasabihin ko rin sa kanila na may namamagitan na sa kanila ni Ninang. Inis na kinapitan ako ni Kuya sa braso at sabi wag na wag ko raw siyang pakikialaman. Tapos matapang niyang inamin sa akin na ginayuma niya si Ninang. Nung nagstokwa raw siya ay nakituloy siya pansamantala sa bahay ng kaibigan niya. Nasabi niya yung problema niya roon at narinig ng lolo ng kaibigan niya. Tinanong siya kung gusto niyang gumamit ng gayuma. Akala niya ay nagbibiro lang pero marunong pala talaga yung matanda. Kaso nga lang may kamahalan daw ang bayad. Humingi raw siya kay papa ng pera, pati kay mama, at nangutang din siya kay Ninang mismo para makumpleto ang bayad sa gayuma na pinagawa niya. Anong gayuma baka ko yun? At magkano ang binayad niya? Powder daw yun pero hindi niya sinabi kung magkano. Siya na lang daw ang nakakaalam nun, basta mahal. Biglang nangilid ang luha ko ng mga oras na yon kasi awang-awa ako kay Ninang. Sabi ko kay Kuya, bawiin niya ang gayuma. Kasi hindi maganda ang epekto kay Ninang. Hindi na maganda ang mga nangyayari. Kapag wala siya ay halos mabaliw si Ninang kakahanap sa kanya. Kung mabalik man sa wisyo saglit lang at kapag naaalala uli siya ay matataranta na naman. Hindi na nga yata nakakapagtrabaho ng maayos yung tao kakaisip sa kanya. Parang sa kanya na umiikot ang mundo ni Ninang. Sa lahat ng mga sinabi ko, ang tanging sagot lang niya sa akin ay wala raw siyang pakialam. Tapos tinalikuran na ako. Pag alis ni Kuya, sinilip ko si Ninang sa kwarto niya. Nakita ko na hawak niya yung picture ni Kuya. Tapos hinahalik-halikan pa niya na parang mahal na mahal talaga niya. Hindi ko alam ang gagawin ko.
Nung panahon na yun, takot pa ako kay kuya. Kaya hindi ko mapagdesisyonan kung isusumbong ko ba talaga kina mama ang nangyayari o hindi na lang ako makikialam. Hahayaan ko na lang kung saan man umabot ang kabaliwang yon ni kuya. Isang gabi, nagising na naman ako sa ingay mula sa silid ni Ninang. Umiiyak siya kaya agad kong pinuntahan. Buti na lang at hindi nakalak yung pinto niya. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, umalis daw si kuya. Iniwan na raw siya. Gusto na raw niyang magpakamatay. Nagulat ako sa mga pinagsasabi niya. Sinubukan ko siyang yugyugin. Sabi ko bumalik na siya sa isip niya. Hindi niya mahal si kuya. Nagulat pa ako nang bigla niya akong sampalin. Huwag ko raw sasabihin yun. Nagmamahalan daw sila at magpapakasal na nga sila. Pumasok si kuya sa silid at sabi ay nag-CR lang siya. Napaka-OA daw ni Ninang. Sabi ko naman baka kasi mabagsik yung gayuma na pinainom niya kaya ganun. Umamin si kuya na ang sabi raw ng lolo ng kaibigan niya ay konting powder lang at gagamitin niya yon sa loob ng 1 taon. Kumbaga sa liquid, 1 patak lang dapat kada buwan. Pero ang ginawa raw niya, nilahat na niya yung powder para 1 inuman lang. Hinalo niya sa tubig ni Ninang. Nangilabot ako sa pinagtapat niya. Ginawa raw niya yon para makasiguro na tatalab talaga yung gayuma. Tinanong ko si kuya kung mahal ba talaga niya o baka pagnanasa lang ang nararamdaman niya. Mahal nga raw niya kaya niya ginayuma. Ang kaso, nasasakal na rin daw siya. Nagsuggest ako na ipaalis na niya yung bisa ng gayuma kahit magbayad uli siya. Pero ayaw niya. Ayaw daw niyang mawala ang pagmamahal sa kanya ni Ninang kahit sa ilalim lang yon ng gayuma. Habang nag-uusap kami, si Ninang nakayakap lang ng mahigpit kay kuya. Mukhang wala siyang naiintindihan sa mga pinagsasabi namin. Hapon nun, galing ako sa school. Pag uwi ko, nadatnan ko sila ni Ninang na nanonood ng TV sa sala. Nakasandal si Ninang sa balikat ni kuya. Nung mapansin niya ako na papasok sa bahay, parang nagulat siya. Hindi niya ako nakilala. Tinanong niya kung sino ako. Sabi ni kuya, edi si Mia, yung kapatid ko. Hindi naniwala si Ninang. Bigla siyang tumayo at nilapitan ako na naguhubad ng medyas. Sabay hablot niya sa buhok ko habang sinasabi na babae raw ako ni kuya. As in inaway talaga niya ako. Pinagpipilitan niya na babae ako ni kuya at pinagtutulakan niya ako palabas ng pintuan. Kahit sabihin ko na ako si Mia na inaanak niya, ay wala siyang pakialam. Inawat na lang siya ni kuya at sapilitang kinulong sa kwarto. Iyak ako ng iyak nun. Nakatingin lang sa akin si kuya at napapailing. Hindi pa rin natapos ang mga kakaibang kilos ni Ninang. Nung bandang hating gabi na, hindi pa talaga ako natutulog nun. Nagre-review ako para sa exam namin. Nung marinig kong may nagbukas ng pinto, lumabas ako ng silid. Pagtingin ko, bukas nga yung pinto. Kaya dali-dali kong tinignan kung sino ba yon. Nakita ko si Ninang na papunta sa hardin niya. Sinundan ko siya kasi gabing-gabi na. Anong gagawin niya ron? Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Naupo siya sa lupa at nagbungkal gamit ang mga kamay niya. Kahit ayokong magpakita sa kanya ay hindi ako nakatiis. Nilapitan ko siya at sinubukang pigilan ang ginagawa niya. Sabi niya wag ko raw siyang pakialaman. May hinahanap lang daw siya. Nung tanungin ko kung ano ang hinahanap niya, nagimbal ako sa sagot niya. Ang hinahanap daw niya ay si Kuya Amir. Pinagtataguan daw siya. Sigurado siya na nandoon lang yun sa ilalim ng lupa. Tapos humingi pa siya ng tulong sa akin. Tulungan ko raw siyang magbungkal. Gamitin ko raw ang 2 kamay ko para mabilis. Hindi ko siya sinunod. Sa halip ay inawat ko siya at pilit kong tinatayo para maialis doon. Kaso ang lakas niya. Hindi ko siya makayang itayo. Nagwawala siya at nagalit na naman siya sa akin.
Paglingon ko, nandoon na pala si kuya. Pinagmamasdan lang kami. Sinigawan ko siya at sinabihan na tulungan ako. Ipasok na kako niya si Ninang sa kwarto. Tsaka lang siya kumilos. Sobrang apektado na ako sa nangyayari kay Ninang. Kaya may mga pagkakataon na natutulala na rin ako. Napansin ako ng kaklase ko habang kumakain kami sa kantin ng school. Kaya naitanong ko sa kanya kung ano ba ang pangontra sa gayuma. Nabigla siya sa tanong ko. May ginagayuma raw ba ako o may nanggagayuma sa akin? Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol kay kuya at Ninang kasi ayoko ring kumalat ang hindi magandang nangyayari sa kanila. Sabi ko na lang may gusto akong tulungan pero tsaka ako nasasabihin sa kanya kapag na-solve na ang problema. Okay naman sa kanya at sabi lang sa akin bakit hindi raw ako magtanong sa albularyo. May tinuro siya sa akin na bahay ng albularyong kakilala niya. Hindi na ako nagpasama sa kanya. Ayoko kasing marinig niya ang mga sasabihin ko sa albularyo dahil ayoko ngang may iba na makaalam. Yung bahay ng albularyo ay may kalayuan mula sa Laguna na lugar namin. Kinailangan ko pang sumakay ng isang jeep at 2 tricycle. Pero nilakasan ko yung loob ko kahit hindi ako sanay na lumayo. Nag-aalala na kasi ako ng sobra sa dinaranas ng ninang ko. Lumalala na yung lagay niya. Natakot ako kasi napakaliblib ng bahay ng albularyo. Sa loob pa ng gubat. Habang mag-isa akong naglalakad papunta sa bahay niya, ay naisip ko kung paano kung maligaw ako. Kung mali ang pagkakaintindi ko sa direksyong sinabi ng kaklase ko. Paano rin kung singilin ako ng mahal sa pagkonsulta ko pa lang. Ang daming tanong sa isip ko. Pero nabawasan ang kaba ko nang makita ko na yung bahay nung albularyo. Ang nadatnan ko sa labas ay matandang babae na nagwawalis ng mga dahon. Ngumiti siya sa akin at tinanong kung anong kailangan ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na agad. Medyo nag-aalinlangan pa siya kasi halata namang napakabata ko pa para magtanong ng ganoong bagay. Pero pinatuloy niya ako at pinakilala sa akin ng asawa niya. Yun ang albularyo. Pinakwento sa akin ng albularyo ang dahilan ng pagsadya ko sa kanila. Nung malaman niya ang buong pangyayari, ay siya naman ang nagsalita. Sabi niya may iba't ibang klase raw ng gayuma. May mahinang klase, may malakas. Depende yon. Kaya ang epekto depende rin. Kung mahina ang gayumang ginamit, panandalian lang at wala ring gaanong masamang epekto. Pero kung malakas, mabagsik at makapangyarihan, doon daw lalabas ang hindi magagandang epekto ng gayuma. 2 lang daw ang pwedeng kahantungan. Ang pumatay siya o mapatay siya. Yun daw ay dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihang itim. Yun ang kumokontrol sa kanya para gawin ang mga bagay na hindi niya dapat gawin. Hindi rin daw makakaligtas sa sumpa ang nagpagayuma dahil hahantingin siya at hindi patatahimikin ng kaakibat na sumpa ng gayuma. Natakot ako sa mga sinabi ng albularyo. Buti na lang nagdala ako ng picture ni na kuya at ninang kasi nanghingi siya. Dinasalan niya ang 2 larawan. Tapos may inorasyonan siyang kandilang puti at saka niya binigay sa akin. Sabi niya sindihan ko raw yun tuwing 3:00 ng madaling araw at siguraduhin ko na malalanghap yun ni Ninang kahit na natutulog siya. Ang orasyon na malalanghap ni Ninang, yun daw ang magpapawalang bisa ng gayuma. Sinabihan din niya ako na hagisan ko ng asin si Ninang. Makakatulong daw yun. Ang asin daw ay tumatalab lang sa mahihinang gayuma. Pero kung mabagsik ang kumapit ay kailangan kong magawa ang pagpapalanghap ng amoy ng kandilang inorasyonan niya. Sabi pa ng albularyo, balikan ko siya kung hindi uubra ang mga sinabi niya. Kung umubra man ay wag na raw akong magpagod na bumalik doon. Kahit papano ay nagkaroon ako ng pag-asa na masosolusyonan ang problema ni Ninang. Mabuti na lang din at hindi nang hingi ng mahal na bayad yung albularyo. Naawa kasi sa akin
Kaya kung magkano lang ang kaya kong iabot ay okay na raw yun. Nung makauwi ako ng bahay, nag-alarm talaga ako ng 3:00. Nag-earphone ako para ako lang ang makarinig ng alarm at hindi sila magising. Ginawa ko agad ang pinapagawa ng albularyo. Nilabas ko yung kandila at sinindihan doon mismo sa loob ng kwarto ni Ninang. Mula nang magayuma siya ni Kuya, hindi na siya naglalak ng pinto. Ewan kung bakit. Tinirik ko sa tabi niya para siguradong masisinghot niya. Nagtiyaga ako na magbantay doon hanggang sa maupos yung kandila. Kinabukasan, maayos naman ang paggising ni Ninang. Pinagluto pa nga niya kami ng agahan. Inaantok pa ako pero pilit kong minulat ang mga mata ko para maobserbahan ang kilos niya. Mukhang normal naman siya nung araw na yon. Kaya naisip ko baka umepekto na yung kandila ng albularyo na may orasyon. Tahimik lang si Ninang buong araw. Si Kuya naman umalis. Ang sabi maghahanap daw siya ng maa-apply ang trabaho. Sabi ko nga kay Kuya baka hanapin siya ni Ninang. Pag daw nagwala, hilahin ko raw sa kwarto at ikulong doon. Pag hindi ko raw kaya, humingi na lang daw ako ng tulong sa kapitbahay. Nainis talaga ako sa Kuya ko. Pero naisip ko na magandang pagkakataon yun para masabuyan ko ng asin si Ninang. Baka sakaling tuluyan na siyang makawala sa ilalim ng kapangyarihang itim ng gayuma. Ilang araw na nga palang hindi nakakapagtrabaho si Ninang. Nung mga nakaraan nakukuha pa niyang humarap sa computer. Pero dahil nga siguro sa lumalala niyang kalagayan, kaya hindi na niya makayang magtrabaho. Sa tingin ko si Kuya Amir na lang ang laman ng isip niya. Maghapon siyang nakahiga at nakayakap sa unan. Hindi naman siya tulog nang i-check ko siya. Nakadilat eh. Pero hindi niya ako sinasagot kahit ilang beses akong nagtangkang kausapin siya. Akala ko talaga epektibo yung ginawa ko nung madaling araw. Hindi pa rin pala. Papunta na sana ako sa kusina para kumuha ng asin na isasaboy ko kay Ninang. Nang kumatok si Kuya, kaya pinagbuksan ko muna siya ng pinto. Habang nagtatanggal si Kuya ng sapatos at kinakamusta ko naman ang lakad niya, biglang sumulpot si Ninang mula sa likuran. May hawak na patalim na itatarak sana kay Kuya. Buti na lang at nakailag. Galit na galit si Ninang. Sinabi niya na iniwan daw siya ni Kuya. Hindi raw siya dapat iniwan. Pilit inaagaw ni Kuya yung patalim pero mahigpit ang hawak ni Ninang hanggang sa pareho silang matumba na nag-aagawan pa rin. Nabitawan ni Ninang ang patalim at nagunahan silang makuha yon. Ako naman tumakbo na ako sa kusina. Nagmamadali kong kinuha yung asin kasi naisip ko na baka mahimasmasan si Ninang kapag nahagisan ko nun. Dinamihan ko yung asin na hinagis ko at tumama naman lahat yon mula sa ulo hanggang sa katawan niya. Bigla siyang bumagsak. Akala ko ay dahil sa asin. Yun pala ay nasaksak siya ni Kuya. Sa tulong na rin ng kapitbahay ay nadala namin si Ninang sa ospital. Naagapan naman siya. Nung magkamalay siya ay hiyang-hiya akong humingi ng tawad sa mga nangyari, sa mga nagawa ni Kuya. Nagtaka siya kasi wala pala siyang natatandaan. Ni hindi nga niya alam kung bakit siya nasa ospital. Nagdalawang isip talaga ako nun kung ikukwento ko pa sa kanya ang mga pinagdaanan niya. Kaso nakukonsensya ako kaya pinagtapat ko pa rin. Total naman ay wala na si Kuya sa bahay niya. Nung nakaabot kasi kina mama at papa ang nangyari, ay pinasundo nila si Kuya sa kamag-anak namin sa Bulacan at sinabihan na doon na muna siya magstay hanggat hindi pa sila nakakauwi. Pero kung idedemanda raw ng ninang ko ay wala silang magagawa. Ibibigay nila si Kuya. Matapos marinig lahat ni Ninang ang nangyari ay naiyak na lang siya. Hindi na siya nagsampa ng kaso. Gusto na lang daw niya na mabalik sa dati ang buhay niya. Gusto ko na nga ring umalis sa poder niya pero ayaw niya. Nagpasalamat siya sa akin sa mga ginawa kong tulong para mabalik siya sa normal. Pati sa pag-intindi ko sa kanya nung mga panahon na nasa ilalim siya ng gayuma. Ang totoo hindi ko talaga alam kung ano ang nagpagaling kay Ninang.
Kung yung kandila bang may orasyon, yung asin o yung pagkasaksak sa kanya. Si kuya nagkasakit ng malubha nung nasa Bulacan siya. Ang tingin ko, yun na ang kaakibat na sumpa ng panggagayuma niya. May tumulong din sa kanya na albularyo, kaya unti-unti ay nakarecover siya. Nung tuluyang gumaling si kuya, ay nakipagkita siya sa akin sa isang kainan. Kinakamusta niya si Ninang na hindi pa rin niya makalimutan. Mahal na mahal pa rin daw niya. Sabi ko okay naman si Ninang, pero sa tingin ko hindi talaga magkakagusto sa kanya. Huwag na siyang umasa, sapat na yung napatawad siya ni Ninang. Mga 2 taon pa ang lumipas ay nakauwi na si mama. Nauna lang siya ng 3 buwan kay papa at naayos na rin ang problema namin sa lupa, kaya nabuo ulit yung pamilya namin at sama-samang nanirahan sa iisang bubong. Pero si kuya, hindi pa rin siya tumigil sa panunuyo kay Ninang. Si Ninang naman wala talagang interes sa kanya. Hanggang ngayon wala pa ring asawa si kuya dahil sobra talaga siyang na-in-love kay Ninang na para bang siya na yung nagayuma.